Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good noon. Paano ba sabihin yung magandang tanghali? No? Good noon. Kasi pag hapon, afternoon. Pag tanghali, good noon! Okay. Good noon sa inyong lahat na nanonood ngayon. Sa mga nanananghalian, panghatang mong sudan, be. Sa lahat ng mga nanonood ngayong tanghaling ito, magandang tanghali ba yun? Sa MTV. Okay. So, ngayong tanghaling ito, ang ating tatalakayin yung sinabi ni Norberto Pamisa na tradisyon daw ang batayan na ang iglesia ay tatag ng tao. Ito ba'y totoo? O isa lamang bunga ng kahibangan? Much better ating panoorin ang kanyang video at ating ipaliwanag. Narito ang kanyang video. Tuloy natin. Tinuod lang. Okay lang. Sabi sa mula sa una. Mga higala, matag-post ginako. Naadayoy maingon nga kamo tinukod lamang kamog tao. Sabi niya, matag-post daw niya, matag-post daw niya, tuwing nagpo-post daw siya, may mga nagko-comment daw, tatag lang kayo ng tao. Totoo ba yon? Yes, totoo. Bakit? Hindi naman Diyos si Ellen White Hindi naman Diyos si Ellen White. How about James White? Diyos ba yon? No. So, tao din yon. How about Joseph Bates? Diyos ba yon? Hindi rin How about Joshua Himes, Hiram Edson, and J.N. Andrews? Mga Diyos ba sila? Hindi rin Mga tao yon. Kaya kapag may nagsabi sa iyo, Norberto Pamisa, ng iglesia kinabibilangan mo, tatag lang ng tao, totoo yon. Huwag kang magalit doon. Dahil totoo yun. Sabi nga ni Johnson Namikan, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Wala pang Seventh-day Adventist. Bakit? Before 1844, yang mga tinuturong na founders ng Seventh-day Adventist ay membro ni William Miller. Ang iglesyang tinatag ni William Miller, hindi mga Seventh-day Adventist. And take note, mga Sunday keeper sila. So, kapag sinabihan ka, Norberto Pamisa, ng iglesyang kinaaniban mo ay tatag lang ng tao, tanggapin mo yon dahil yun ang totoo. Huwag mong igagalit yon dahil yun talaga ang totoong nangyari sa mundo. Na once upon a time in 1844, pumalpak si William Miller, may nagsilabasang membro at 1860, binigyan ng pangalan Seventh-day Adventist. Yun ang dapat mong tanggapin doon. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, at ituloy ang kanyang video. Pero mga higala, ang tinuod lang. Ang Biblia naghatag og pinakaklaro ug pinakadako nga timaan sa iglesia nga gitukod lamang og tao. Yan. Sabi niya, pero mga kaibigan, ang totoo ay ganito. Ang Biblia na mismo ay nagbigay ng palatandaan sa isang iglesia kung siya ba ay tatag ng tao.
Ano kaya ang palatandaang ito? Tuloy natin. Abi niyo kunsa? Tradisyon ang gisunod. Tradisyon daw ang sinunod. Mali. Bakit? Si Apostol Pablo mismo nagtuturo ng tradisyon. O ating basahin yon dito sa ikalawang Tesalonica 2:15. Ang sabi ganito. Tingnan nyo ha, ang mga apostol nagtuturo mismo ng tradisyon. Ito, Norberto Pamisa, nabasa mo ba ito? Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. Sino nagturo? Di ba, apostol? Sabihin ba, mga apostol, iglesyang tatag ng tao? O di kaya, ang mga pinagsabihan ni Apostol Pablo na sumunod kayo sa tradisyon na aming tinuturo, whether by word or our epistle. Ibig sabihin ba, yung mga taong yun, tatag ng tao? Palpak, again, palpak. Meron pa siya sinabi. Ating basahin sa chapter 3, verse 8. Anong sabi? Chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Ipapatakwil pala yung mga tao na hindi sumunod sa tradisyon na tinuro ng mga apostol. O mo sabihin sa akin nang sila ay sumunod sa tradisyon, tatag na sila ng tao. Oy! Oy! Norberto Pamisa, ayaw pataka diha. Straight to the point. Asa manggol sa badista mo ng makak. Klaro na. Ang mga apostol mismo nagtuturo na kayo'y sumunod sa aming tradisyon tinuturo sa inyo. Pag sila sumunod ba, tatag na sila ng tao? Takar, makagtabi niya, oy. Straight to the point. Tuloy pa natin. Anong sinabi niya rito? Ang Marcos City, ngadto sa 9, si Jesus gud mismo ang nagsulti niyo ini. Giklaro gid niya kung unsay ginasunod sa mga tao nga tinukod lamang og tao. Sa Marcos 7:7 daw, si Kristo may kausap. May kausap si Kristo. At yung kausap ni Kristo, iglesia. Member ng iglesia na tatag lang ng tao. Sino kaya yon? Tanawa, ingon sa Marcos City ngadto sa 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. So tinutukoy niya na kulang lamang ang kanilang pagsamba sa akin, yun ang mga taong tatag lang ng tao. Ngano, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan ng mga hinimo lamang mga tao. Ayun. So yun ang kanyang paliwanag doon. Sa pagkakaalam ko, yung talatang yan, kinuha yan sa sa Isaias ba yun? Isaias 12:9. Double check ko lang kung hindi ba ako nagkakamali dito. Tingnan sa sa cellphone ha. May tinutukoy ang taong yan ang talatang yan Ating silipin dito. Wait lang. Marcos 7:7. Okay, wait lang ha. Marcos 7:7. Para makita natin kung ang tinutukoy ba dito ay tatag ba talaga ng tao. Sabi niya, tatag ng tao Okay, so it is referring to Isaiah 29:13. Isaiah 29:13. Tano ha? Kasi atin mo na basahin sinasabi sa Marcos 7:7 na sinasabi niya. Ito. Atin mo na basahin na. Sabi dito is 7:6. Ito. Sabi ni Kristo ganito. Mga mapagkunwari. Sabi yung sinasabi totoong sinasabi ni Isaiah patungkol sa inyo. Asa kanapin ko muna yun mas maganda na ating basahin ng buo. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. So ang lumapit kay Jesus dito, mga Pariseo.
Ang sabi nito ni Norberto Pamisa na ang kausap daw dito tatag lang ng tao. Ha? Tatag lang daw ng tao ang kausap dito. Patunayan mo, Norberto Pamisa, na ang Judaism na kinabibilangan ng mga Pariseo tatag lang ng tao. Okay, tuloy natin. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi naugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi mo na sila naguhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Ano ang mga ninuno nitong mga Pariseyong na kausap ni Kristo? Sabi ni Norberto Pamisa, ang palatandaan na ikay tatag ng tao ay sumusunod ka sa tradisyon. Ito yung kausap dito. So pinalilito ni Norberto Pamisa na ang mga Pariseyong ito nakaanib sa relihiyon ng mga Hudyo ay tatag lang ng tao. Na? Tatag lang ng tao. Tuloy natin. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana. Katuruang minana, tradisyon, handed down from generation to generation. Katuruang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitzel, sisilan tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan. So ang kausap dito ni Jesus, mga Pariseo tagapagturo ng kautusan. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Ang kausap pala dito, mga Hudyo. Ang sabi ni Norberto Pamisa, ang kausap dito na sumusunod sa mga tradisyon ay ang iglesyang tatag lang ng tao. Sa madaling salita, ayon kay Norberto Pamisa, na ang mga ninuno ni Kristo ay mga tatag lang ng tao. Tuloy natin. Kumakain sila nang hindi man lamang maghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus. Sinong sinagot ni Jesus? Yung mga Pariseo na ayon kay Norberto Pamisa, tatag lang ng tao. Yung mga Pariseo na kaanib ng relihiyong Judaism, tatag lang ng tao. Si Norberto Pamisa nagpapatunay sa inyo na ang mga Judaism tatag lang ng tao. Sabi dito, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Ano daw? Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. So may binabanggit ito si Kristo na propesiya kung saan binanggit ito ni Propeta Isaias. At yan ay nasa Isaias 29. Tingnan nyo ha. Isaias 29, ating simulan dito sa 11. Ang kahulugan ng lahat na pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa mga taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay ayoko, hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ibabasa mo naman sa mga sa hindi marunong bumasa, ito ang sasagot sa iyo, hindi ako marunong bumasa. Sasabihin naman ni Yahweh sa salita, lamang malapit sa akin ang mga taong ito. Ano mga taong yan? Sabi ni Norberto Pamisa, yan ay iglesyang tatag ng tao. Salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. So may mga tao talagang tinutukoy. At sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Sa panahon pa lang ni Isaiah, sa mga taong ito ay naglilingkod na. Pero ang kanilang pinaglilingkuran ay ayon lamang sa utos ng tao. Sabi ni Norberto Pamisa, yan ang palatandaan ng iglesyang kinaaniban mo ay tatag ng tao.
So pinalilito ni Norberto Pamisa na ang Judaism ay tatag lang ng tao. Oy, anong nangyari sa'yo? Bakit mo kasi binabaluktot ang Biblia? No wonder why. Sabadista ka kasi. No wonder why. Norberto Pamisa, bakit mo binabaluktot ang sentido ng Biblia? Dahil sabadista ka. Tingnan mo ha, iba tinutukoy, iba binabalingan. Ang tinutukoy dyan ng Israelita. Tama ang sinabi ni Isaias patungkol sa inyo. Sinong kausap? Mga Pariseo. Ano relihiyon nun? Judaism. Sino nagtayo ng Judaism? Tao? Okay, tao. Eh, sabihin, yung kanilang iglesia tatag ng tao. Ayun ang ibig sabihin doon. Eh, sinong tao ang nagtatag nun? Huwag na bahala sumagot niya, Norberto Pamisa. Yan ang problema kasi mga sabadista pakunwari nagbabasa ng Biblia, pakunwari naniniwala sa Biblia, but in reality binabaluktot nila ang sentido ng Biblia para lang yang si Roy Tundag. Binabaluktot. Wala naman sinasabing nangyari na. Sabi niya, nangyari na. Ating ituloy. Ingon siya, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Oh, sino ang nang iwan sa kautusan ng Diyos? Ang kausap ni Kristo. Sino 'yon? Pariseo. Anong reliyon nila? Judaism. Sino ang nagtatag nun? Sabi ni Norberto Pamisa, tao ang nagtatag nun. Tuloy natin. Eh tao pala, ba't yung sinusunod yung kanilang sabat? Tingnan nyo ha, contradicting siya sa sarili niya turo eh. Ug mao inyong ginhawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Oh, ano yung kalagdaang yon? Yung kailangan kumain, kailangan manghugas ka ng kamay. Ito mga sabadistang ito ba pag kumain din nanghuhugas ng kamay? Sinong member ng Seventh-day Adventist na kapag may ginagawa ka, halimbawa natatrabaho ka sa talyer ka natatrabaho, kasi may kinukumpuni ka sa sakyan. Eh, paano ko sabihin sa'yo? Oy, Norberto! Halika na, kumain na, mananghalian na. Tatayo ka, kakain ka pa diretso, mahugas ka pa ng kamay. Kunwari itong sabadistang ito, napaka-hipokrito. Ha? Hindi nito Halimbawa, galing ka CR. Oh, nagdumi ka doon. Tapos tinawag ka. Oy, darling. Mananghalian na. Oh, andyan na ako. Diso ka ba kain? Kunwari pa to, napaka-hipokrito mo. Ha? Patindi ka sa hipokrisya. Di ka ba nahiya? Mr. Clean ka tapos hypocrite? Umihiya ako niyan. O tuloy natin. Og siya miingon kanila, maayo gayod ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios. O, sino ang nagsalikway sa sugo sa Diyos? Ang mga Pariseo. Anong relihiyon nun? Judaism. Sinong nagtatag doon? Sabi ni Norberto Pamisa, tao. Yan ang problema sa mga sabadistang hindi nakakaunawa ng Biblia. Tapos magtuturo, tapos mangangaral. Eh yung pinapangaral mo, ikaw mismo hindi nakakaunawa dun. Yan! Yan ang malaking problema sa mga SDA. Sana next time, pag kayo dumaldal, alamin nyo muna kung dapat bang idaldal o hindi. Tuloy. Aron inyong kabantayan ang inyong gikabilin-biling kalagdaan. O karon, kinsa man nato ang tinukod og tao. Oy! Wala sa pinag-uusapan ang iyong tanong. Bakit? Ikaw nagsasalita, Seventh-day Adventist. Sinong nanonood sa vlog mo? Roman Catholic. Tanong,
sa talatang ginamit mo, mayroon mang Katolik ba doon pinagsabihan na sumusunod sa tradisyon? Hindi. Bakit? Yung Marcos 7:7 ay katuparan sa sinasabi sa Marcos 29:12. O sa Isaias 29:12. Yung Isaias 29:12, panahon pa ni Isaias yun. Nagsasagawa na. Ano ang mga taong yun? Eh di mga Israelita. Kaya yung tanong mo na yan, ang tawag dyan, Norberto Pamisa, fallacy of false dilemma. Wala sa tanong mo ang tamang sagot. Kasi ang tinutukoy ng talata, mga Judaism, hindi Katoliko, hindi rin Seventh-day Adventist. Naku, sa tanda mo niya, wala kang alam sa Biblia. Kung wala kang alam sa Biblia, I am telling you, Mr. Norberto Pamisa, kung hindi mo naunawaan ng Biblia, huwag ka na lang magturo. Magkakasala ka pa. Dahil yung mga naloko mo, may impyerno yun dahil sa'yo. At ikaw pa naging dahilan nun. Kung mangangaral ka, dapat totoo. Kung magtuturo ka, dapat totoo. Huwag kang gumamit ng mga out of context details. Yung ginagawa mo kasi dyan, out of context yan. Ano ba sinasabi sa sa Marcos 7:7? Sumagot sa kanila si Jesus, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Oh. Sinong kausap? Pariseo. Sino tinutukoy ni Isaias? Yung mga Israelita. Tapos ibabaling mo sa Katoliko, sa Adventista. Ba't hindi mo kasi matanggap ang totoo na ang Seventh-day Adventist, tatag lang talaga yan ng tao. Tatag ni Ellen White, ni James White, ni Joseph Bates, ni Hiram Edson, ni Joshua Ham, saka ni J.N. Andrews. Yun ang tanggapin mo. Dahil yun talaga ang totoo. Huwag kang managinip ng kung ano-ano. Ang problema kasi sa mga Sabadista, kapag sila na naginip, nakadilat yung mata. Ganon. Kaya kapag yan nagsalita, mali-mali lahat ang mga unawa. O, tituloy yung kanyang video. Tingnan mo. Sa tanda mo yan, di mo alam yung binabasa mo. Huwag ka na lang magturo. I suggest sa'yo, huwag ka na lang magturo. Naliligaw yung mga tao. Hindi naman Katoliko tinutukoy din. Sabi naman niya, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Bakit? Panahon ba ni Isaias? Meron na ba Katoliko? At kung ang pagsunod sa tradisyon ay tatag ng tao, sinabi ni Apostol Pablo, itakwil niyo ang mga taong ayaw sumunod sa tradisyon ay tinuturo namin sa inyo. O paano ngayon yun? Pag sila sumunod, tatak sila ng tao. Uy! Iparating nyo ito kay Norberto Pamisa, ha? I-forward nyo sa kanya. Iparating nyo sa kanya para makita niya ang rebat ko. At kung sakaling magreklamo siya, patawagin nyo sa live ko, nasa screen lang yung numero. Screen yung numero. Sige. Patawagin niya si Norberto Pamisa sa akin pag nag-live ako. At tatanggapin ko yung tanong niya patungkol dito. Tanong niya ako, Brother Jando, hindi ba totoo nang kausap dyan Katoliko? Sabihin ko agad, hindi. Dahil sabi ni Kristo, totoo ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Ang kausap dyan, prophesy na ni Isaias at ang mga taong yun, mga Israelita. Ha? Mga Israelita, totoo nga ang sinabi ni Isaias patungkol sa inyo. Katoliko ba tutukoy ni Isaias? Ang sagot, hindi. Norberto Pamisa, huwag kang magsinungaling. Nasanay ka na kasi. At ituloy ang kanyang video. Susiha ang inyong ginapanudlo o ang inyong ginahimo. Oy, ang among ginapanudlo, o kung sa gitulad ni Apostol Pablo, balikan na to.
unang ikaduhang Tesalonika. Ikaduhang Tesalonika, Kapitulo 3, versikulo 8. Ang sabi dito ni propeta, ni Apostol Pablo, sa ikalawang Timoteo ba yun? 3:8. Hindi ba? Kalawang Tesalonika 3:6, sabi niya, "Now we command you, brethren, in the name of Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us." At Tagalogin to. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Yung aral na tinutukoy dyan, ano yan sa English? The tradition which he received of us. Norberto Pamisa, palpak ka na naman. Ang tawag dyan, busted yan. Busted yan, busted. Maliunawa mo. Tuloy. Wala na. Ganda na pala. So palpak, no? Palpak ang ginamit ni Norberto Pamisa. Pabisahin ang kalag ni mo. Takala kagtabi. Okay? So, basa muna tayo ng ating mga live, So, sunurin ko yung live natin ngayong araw na ito, ha? Hanggang sa darating na, na December 28. So, sunurin natin to para marami tayong ma-produce na mga episodes. Okay, sabi ni Mike Castro Soriano, good day, bro JD. Straight to the point. Live. Reynaldo Sumuok, Merry Christmas, bro JD. Basta kalbo, walang alam. Sabi naman ni Alex Doromal, maayong udto diha kanimo, bro Jando. Basta mga pastoy ni Ellen G. White, ang tanan mga surambaw o gutok. Sabi naman ni RG Gabini, maayong udto, bro. Sabi naman ni Rogelio Moral, maayong udto, bro Jando. Si Zaido nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you sa inyo mga suporta. Thank you. Okay, na naman tayo ngayon kay Inday de la Peña. Maayong uto, bro JD. Merry Christmas to you and your family. Yung family ko, Merry Christmas na sila. Reynaldo Sumuok. Bro JD, kailangan pamisahan yan. Okay na po na, pamisahan. Payon, Bumidya. Ano ba yan? Ignorante pala si Pamisan. Ignorante. Paturo-turo daw kunwari ng Biblia, mali naman ang unawa. Oy. Yung naman dito si Montejo. Good afternoon, bro Jando. Sabi naman ni Bernardo Dolores, Benirando Dolores, bro, good PM sa lahat ng viewers at sa imo, bro Jando, John D. God bless all. Merry Christmas. Amen. Okay, Montejo, nabilar ko ni Holy Google. Natanawa, nakadami pa si Holy Google, Damay pa yung taon. Kabalo mo, yun na ako ulo gabi, alas 12:04, masiguro ako i-stop, alas 12:04 na, hindi na ako i-stop. Dapat alas 11, nakahigda na ako sa kuhigdaanan, nasulta na alas 12, gamatap ako. Si Holy Google, at least, siya. Pero naghamon siya sa akin ng debate, January 6, abangan po natin yan, January 6, may debate kami. Patutunayan niya na tama ang interpretasyon ng Seventh-day Adventist sa Daniel 7:23-25. Yun ang aming topic. Kung sakaling balakan yan, laruin ako sa mga words, ano yung the? Ano yung the? THE. Objection, moderator. Hindi yan yung topic natin. Sige.
Sabi naman dito ni Tano, mauna sila mga sulpot bro. Sabi niya, Montejo ako jud batabang at atangan ang inyo debate karon January 6. O si Roderick Labarda sa Sandoy. Reverse psychology technique nila bro JD. Yes! Kalahin mo, kagabi, dala kayang gabi, sasabihin niya, yung Israel daw, desert. Sabi naman doon sa ano ko, ang Jerusalem daw is desert. Sabi ko naman dito naman, ang Jerusalem ba desert? Sabi naman niya, hindi desert. Meron lang bahagi na may desert. Pero hindi lahat desert. Sabi niya kasi, di mo ba alam, Jando, na ang Jerusalem ay desert? Tapos ginamit ko sa GPT, sabi niya, huwag kang magmarunong. Nagbasa ka lang dyan. Hindi ka naman nakapunta. Ay, nagmayabang. Tinawag ko si Juban. Ay, pagdating kay Juban, ayaw, tameme siya. Ay, talaga niya sinabi kagabi, ang mga tupa hindi na nilalabas sa gabi kasi malamig. Hindi na pwede pakainin. Eh, may tumawag from America. Sa amin ito, ang tupa nilalabas sa gabi. At kumakain yan. Oh, nadibang yung sinabi niya. Dami talaga niya nadibang kagabi. Oh. Latest, sabi niya, si ChatGPT, search engine lang yan eh. Ha? Ang search engine, nagbibigay lang yan ng link. Pero ito, wait lang. Ano yung message na yun? Tingnan ko lang muna ano yung message na yun. Tinanggalan ako ni ano. Saan to? 199? Sa YouTube siguro to. Father, good morning. Merry Christmas. Ako si Alexander Filden sa Manolo. Fortage Bukidnon. As langunta ko. Asa ta makapalit og holy in exercise oil, Father. Dili na mapalit. Atong mabi. Dili na mapalit. Palit ka olive oil, then ipa-bless. Ano? So, dili baligya ang ano ha, ang Holy and Exorcist Sacramental sa daghan ng maari dire mangutana asa makapalit ang lana ni Padre Darwin. Lana, takar mong tabi. Walay lana si Padre Darwin. Okay? Yung si Tano, Merry Christmas JD and family. Ayan, si Janelia Zarco, kinukontak itong si Jolito Pacardo. Para mini-mention niya. Anong reason para makipagdialogo? Welcome ka dito! Yay! Sabi naman ni Sherwars Vargas, magaling na commentator ito. Comedian, pero totoo ang sinasabi. Sabi ni Sherwars Vargas. Okay, thank you sa iyo bro, na-appreciate mo. Emmanuel Chica Lumiba, Merry Christmas brother. Uy, si Kirli Gaspi, Merry Christmas! Apple Telma Rosales, pamisa ko siya ngayong Pasko. Oy, idol ko ito si Ma'am Apple. Sana isa sa mga anak ko kaboses ni Ma'am Apple. At sana once upon a time dumating ang panahon. Ay, teka, Jando, ano ba nangyari doon? Once upon a time dumating yung panahon, mukha yata magkaibang sentido yun ha. Pero however, dumating yung araw na kumanta si Ma'am Apple at ako yung nasa harap niya. Ako talaga yung number 1 fan. Okay. Luigi Anthony Plyda, good noon og Merry Christmas bro JD. Maayong Pasko. Maayong Pasko sa inyo at tanan. Santa Claus is coming to town. Si Nicandro Austria, magandang tanghali po bro JD. Si Christopher Larga, ano naman yung tradisyon na pinagsasabi mo Mr. Jando Alabado? Ukol ba sa paggawa sa mga larawang inanyuan? Sa ayon sa paggawa ng mga ito, okay, no? Ang tradisyon, apostolic tradition. Apostolic tradition kahit bisag unsa, kahit na anong ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ni Kristo sa langit. Yun ay isa sa mga apostolic tradition. Ano man ang ipahintulot
nyo sa lupa. Ipapahintulot ni Kristo sa langit. Ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa na magkaroon ng imahe ng mga santo. May pahintulot ni Kristo yon. Bakit? Wala namang talata sa Bible na bawal ang imahe ng mga santo. Ang nasa Bible, bawal ang imahe na kinikilalang Diyos. Basahin natin. Isaiah 44:17. Ito. Libasa, gagamit kayo ng mga talata Mali-mali naman yung unawa ninyo. 44:17. Anong sabi dito? Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kanyang niluluhuran. Anong ginawa sa kahoy? Ginawang Diyos. Meron ba kaming turo na ang kahoy ginawa naming Diyos? Wala! Pag kami nagdasal, Our Father who art in heaven, who art in heaven. Wala kami sinasabi na yung ama namin yung rebulto mismo. Ibasa kasi mga Sabatista, mga sinungaling kayo. Ha? Na kanyang niluluhuran at sinasamba, dumadalangin siya sa rebulto. Ano daw? Dumadalangin siya sa rebulto. Hindi katuruan ng Katoliko dumalangin sa rebulto. Pag kami nanalangin, tinan mo, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pray for us sinners. Holy Mary, Mother of God. Nasaan ba si Mama Mary ayon sa opisyal na katuruan ng Katoliko? Nasa rebulto ba? Ha? Wala. Wala kaming turo na si Mama Mary ay nasa rebulto. Kasi ang turo namin, si Mama Mary inakyat sa langit kasama ang kanyang katawan. So wala sa rebulto. Wala kaming aral na dumalangin sa rebulto. Ano pa sinasabi niya sa rebulto mismo? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Saang katekisim nyo nabasa na tinuro ng Katoliko na Diyos namin ang aming mga rebulto? Wala. Pero pinararatangan tayo ng mga Sabadista. Ibig sabihin, nilalabag ng mga Sabadista ang Exodo 20:16, huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa. At ano ang mangyayari kapag nilabag ng Seventh-day Adventist ang ikawalong utos na yan? Sabi ni Apostol Santiago, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Nung Sabado ba ay nangilima kayo ng Sabat? Nang kami paratangan nyo ngayon, yung pagsabat nyo na yon, deleted na. Ha? Deleted na. Bakit? Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kaya mga Sabadista, before kayo mamaratang sa amin na kung ano, pag-isipan nyo muna. Baka siya mabitawan yung salita, ang reason malabag nyo ang Exodo 20:16. At kapag nilabag nyo yan, lahat ng ginawa nyong kautusan, deleted na lahat yon. Sayang naman ang effort. Paggising sa umaga, punta ng almusal, bago pumunta sa simbahan. Manghilamos pa, manudlay pa, mang-lipstick pa, magpa-choy-choy pa. Tayo mga choy, sayo mga choy. Mang-lipstick pa, mag-make-up pa, inig-abot sa simbahan. Happy Sabat! Unya, taod-taod, gilapas ang ikawalong sugo. Kung sama na, ayaw pagbutang-butang sa mga isikatawo,
paglapas unsay pulos imong gikaligo. Unsay pulos. Ha? Anong silbi nun? Naligo ka, gumising ng maaga para pagpunta sa simbahan. Anong silbi nun? Kung ikaw walong utos, nilalabag mo naman. Sabi ni Apostol Santiago, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kaya, mga sabadista, ingat naman kayo dyan. Ha? Ingat naman kayo dyan. Tingnan nyo ko. Hindi ko ugaling mamaratang. Pag sinabi kong sinungaling kayo, totoo yun. Oh. Totoo yun. Hindi lukuhan yun. Totoo yun. Ha? Sabi naman dito ni Jover Rivera, nananaginip na gising, nananaginip na gising, nakatulala siyang Uy, may tumatawag. Ito. Ito, bago na eh. Hello? Migo, Hello? nag-live ka, Migo. Wait lang ha. Nauna ko dire. Hello? Nag-live ka? O, nag-live ka? Oh, nag-live ko karon. Kinakit ng tama nino ba? Oh, sa ibang tanan nimo, bro. Ingon ng good, mala magud sa inyong mga argumento nga, nag-ingon mo nga, pagbantay sa adlang Sabado, alang ra kuno sa mga Hudyo, way labot Kristiyano, tinood na siya? Katong pagsulti sa Exodo 20, bro, wala may Kristiyano to panahuna. Gawas na kay mapamatud ang anan ni Kristiyano to panahuna. Ang akong gingon, sumala sa inyong mga argumento sa mga... Wala gina among argumento, bro. Sa paghatag sa among argumento mo ni sa paghatag sa napulo ka sugo sa Exodo 20. Walay Kristiyano na apil dito kay wa may Kristiyano to panahuna. Wala ko. Oh. Pero ang inyong bukuro na ko inyong mga argumento nga nag-ingon. Sige, bukuro. Sa adlang Sabado, alang ra kuno sa mga Hudyo, way labot Kristiyano. Ang akong pangutana. Ang nabasa nga alang ra sa mga Hudyo, way labot Kristiyano. Dara, atong basahon, Malakias 4:4. Maiki ka mga mangutana. Bro, tubagon ako. Ako tubagon, paminaw diha. Ako tubagon, paminaw diha. Malakias 4:4. Di mangutana nga kumutubag ta sa pawan ta. Malakias 4:4. Sige, Malakias 4:4. Sige, ngundire. Hinumdumin ninyo ang balaod ni Moises nga akong alagad, ang mga tulumanon ug ang mga sugo nga gihatag ko niya dito sa bukid sa Horeb, aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Asa ipatuman? Sa tanang katawhan sa Israel. Unsa man ang mga kasuguan nga gihatag sa Horeb? Deuteronomio 4:10. Ang nahitabo sa adlaw nga mitindog kamo atubanga ato sa Kabisaya ara 4:10. Sa adlaw nga nagatindog ka sa atubanga ni Jehova nga imong Dios sa Horeb. Horeb. Sa nag-ingon si Jehova kanako, tigumon mo kanako ang katawhan ug papatilinghugon ko sila sa ako mga pulong aron sila magatuon sa pagkahadlok kanako sa tanang mga adlaw nga magkinabuhi sila si babo sa yuta nga magatudlo sila sa ilang kabataan. 13. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman. Bisan ang napulo ka sugo og iya kining gisulat sa duha ka papan nga bato. Para asa kuno tong sugo nga gihatag sa Horeb. Matod sa Malakias 4:4. Aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Natubag ang pangutana, sunod nga pangutana. Matubag ang ano? Natubag, bro. Ayaw pagreklamo diya kay natubag na. Sa limuang na pod. Pagtarong diya kay natubag ang pangutana.
Dili mi litra por litra, bro. Sentido tong gigamit ako, contextual to. Bro, baka tayo. Sige. Ana, follow up question na. Follow up question na, kinatubag na. Follow up question na, natubag na eh. Sige, Bro. Sunod nga pangutana kay wa makatubag sa natubag ang pangutana, di lang kakauyon. ang lamang tunay na basa. Natubag na, di lang kakauyon, di na ako na problema. Sige, rita. Para confirmation kung natubag ba o wala. Mag-confirm ko si mo ha. Tinuod ba bro? React. Ako na po, mag-confirm ko si mo kay imo mangisubag akong tubagod. Ako i-confirm kay nga naman na. Musupa ka, i-confirm na ko. Ayan. Una, anak ko niyo mo. De. Next question na lang, next. De. Ako i-confirm kay ni supak man kaso kung tubagod. I-confirm na ko. Kaning malakyas 4-4 bro. Kaning malakyas 4-4 bro nga giingon nga kasuguan nga gihatag sa Horeb. O yun ka ba? Tubagas. Jadri sa mga huyo. May unang hatag ang sugo. O tubagas bro. Alang lamang. Ingon manggug ka. Para sa mga huyo bro. Bro, ingon Ang manggug mga argumento ka. alang lamang. Ingon manggug ka bro nga akong ang tubag ang pangutanawa na ko natubag. So ako i-confirm. Na kaning giingon sa Malakias 4:4 nga sugo nga gihatag sa Horeb. Ito baga sa kaning sugo nga gihatag sa bukid sa Horeb nga ipatuman alang sa tibuok Israel. Kani ba apel ba din ang kwan Sabado o dili apel? Ang natulo ka sugo na. Apel ang Sabado. So lagi. So apel ang Sabado. Apel. Okay. Karon mo dagan ko karon sa Colosas 2:16. Akong gamiton kining The Living Bible nga Colosas 2:16. For confirmation lang niya. Wala ka mahuman ko ano confirmation ako next question ta. Yung sa Colosas 2:16 sa The Living Bible. So don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbats. O yung ka ba nga sa Biblia nga kung gibasa ang mga Kristiyano sa Colosas not celebrating Jewish holidays like Sabbats? Yes or no? Yes, uyon ko sa imong gibasa pero ang imong pagsabot kaning ko bro, kaning taga Colosas nga giingnan niya nga wala nag-celebrate sa Jewish holidays or Sabbats. Usa ni sila Kristiyano sila o dili? Tubagas sa bro. Christian ni sila o dili? Di ba? Oh, Kristiyanos. Thank you. Sige, next question. Imong tinong mihinay. Ayaw palayo sa cellphone. Kaya imong tinong mihinay. Ay, og supak ka sa kung pagsabot, mo kung gibasa, di ang gibasa may gisupak. Bro, bro, pwede ba ipadool imong baba sa cellphone kay di gyud na ako maklaro imong pulong? Bro, ipadool imo ang kamabig, ipakus ka na ben akong volume nimo diri no, di kita ka maklaro. Bro, pwede ipadool nimo imong baba sa imong cellphone, hindi na ako maklaro imong storya. Sige bro. Kana. Klaro na. Ay, klaro na ha. Sige, next question. Sumala di sa di ba sa Exodo 20 bersikulo 8 ang unang yatag sugo mga Hudyo. Uyon kana. Oh, sila gigisugo dia. Wala ka may Christian. Nya adtong mga panahon na wala kang si Kristo. Wala Christian to panahon na. So pag-abot si Kristo sa New Testament. Ingon si Kristo sa Marcos 2:27. Adlang Sabado, ibuhat alang pataw. Uyon ka anak na urang isaksyon ni Kristo o tupa ka ni anak. Okay. Matod pa ni Kristo. Ako sang basahon bro ha. Before ko mo agree ha. Okay rin mo basahon sa nako? Okay rin basahon sa nako bro before ko mo agree? Okay rin mo?
Sige na, kabasahon na. Mato dire sa akong Marcos 2:27. Then Jesus said to the Pharisees, "The Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath." Ang tubag na ko bro, uyon ko bro, nga ang mga tawo wala gibuhat para mailalom sa adlaw ng papahulay. Sige, sunod. Napangutana. Uyon ka ng adlang Sabado, gibuhat alang sa tao. Gibuhat siya para makatabang sa tao. Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So wala ta buhata para ma-under ta sa Sabbath. Ang problema sa mga Sabadista, under sa Sabbath. Ang Sabado ang Sabado, uyon ka ba? Nagibuhat sa Diyos ang Sabado, alang sa kayon sa tao. Uyon ka niya na. Wala na. Sabbath day was made to help people. Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang mga tawo, ang mga tawo wala buhata para mailalom sa Sabbath. Ang mga Sabadista nailalom sa Sabbath. Bro, kanina sa bro, uyon ka man di ay nga ang Sabado gibuhat sa Diyos alang sa tao. So obligado ka mo tuman kahit ano ka. Bro, sa mo bro kanang Domingo, Sabado man na. Ang Domingo na sila, Sabado. Dili ka uyon bro nga ang Domingo, Sabado. Yan man kuno ka nga referensya na ba? Sige, ang inyong libro mismo. Inyong libro mismo ha, mga hitabo sa katapusang panahon. Giingon to sa pahina 161. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulak ug giyan gipalo. Likay tao. Asa ko tawon to? Likay man siya intawon. Nawala magkalit. Sa mall. Nanangutali, asa ko nung paitang olive oil ko no sa mall. Nawala magkalit. Unsa man tong manawag nga kahit ra magkawala. Likay-likay. Ayaw mo kawala kahit wag manawag mo na ko ba kay unfair kaya na nga na mamiya alam mo kahit itong maipit mo. Tawagan balik. Maipit sila mo, likay. Dili mo ring. Huwag mo ring niya, yung palungon. Ito ba gabi? Gipalong! Gipalong, loya ay. Nakurat siya. Ang Sabado, gibuhat para sa tao. Kunya mo pa sa mga Domingo, Sabado mo na. Ingon din siya, asa ka na-referan siya ha? Inyang libro, mga hitabo sa katapusang panahon. Inyang gipainom tanang kanasuran siyang mahiyugang kaulag, yung sa ni pagkahitabo, pinaagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Tanang mga SDA, unsa man ang Sabado gisgutan diha? Mingon na sila, Domingo na. Pasupak-supak sila sa muang kanang Domingo, Sabado na mo ng Domingo. Unya, pasahan silang libro, likay kita kawala. Asa naman taon to? Next time, before you strike, you must learn your enemy. You must know your enemy before you strike. Nalala ko yung nalala ko yung video ng The Ten Commandments. Pinadala ni Ramses yung kanyang mga alagad, pinahabol doon sa dagat na nahati. Tapos binaba na ni Moses yung dagat. Boom! Nalunod lahat ng mga alagad niya. So si Ramses umuwi siya na lang mag-isa. Dala niya yung espada niya, siya na lang mag-isa. Naghihintay si Nefertiti sa loob ng kanilang palasyo. Tapos biglang gumanon si Ramses. Sabi naman ni Nefertiti, before you strike. Sabi ni Nefertiti, before you strike,
Show me the blood of Moses to your sword. Walang may pakita si Ramesses. Ano daw sabi ni Nefertiti? Before you strike, show me the blood of Moses to your sword. Sabi naman ni Ramesses, wala siya may pakitang dugo ni Moises, tinapon niya yung kanyang espada. Pak! Tabo niya. Ganun. Upo siya. Anong sabi ni Ramesses? He is God. He is God. O di naniwala si Ramesses. See? Yan ang natin dyan. Na nawala na si yung isa kasi hindi niya matanggap yung referensya, libro rin nila. Sige ingo silang libro. Ate pakita palang gabuot tag atong ebidensya nato. Ilang libro mismo nagsulti. Niya? Tipakita ang referensya nga sila mismo nagsulti nga doon na day Sabado pero Domingo ang kahulugan. SDA, mga hitabo sa katapusang panahon. Asa to? Tungkuan. Dara, page 161. Sige, ingon dire. No? Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Giunsa niini paghitabo, pinaagi sa pagpugos sa katawhan, sa pagdawat, sa mini nga Sabado. Pangutana, unsang adlawa ang Sabado nga giisgutan diha? Paminawan tubag sa mga Sabadista, Domingo man na. Kato pa. Uyon da ika nga ang Domingo, Sabado de usab. Na. Next time, before you strike. Before you strike. Sigurado nakabalo kasi mong ginahimo. Aron dilin taong kamulawan, oy. Kung gibasa ng mga itapos katapusang panahon, kalitrag kawala. Nya atong tawagan, dili na mo tubag. Luuyo sa Sabadista, oy. Kining Sabado, nag-iisgutan sa inyong libro. Unsa man ang adlaw, Sabadista panubag mo. Di na mo tubag ang mga SDA ay. Aran ko ba? Tamo ni ito. Ano ko na ba? Itawag. Atong ansiron. Palungon dayon, hulog lang miss call. Sagot taon ni sa pulistahan ni. Ring. Hala, nireng. Hala, bro. Bro, pasensya kayo ganina nga wala ko gi-accept ang imong tawag abot ang mga supervisor. Amo ko sulod sa kumpanya gud ba? Okay. Pero okay ka ni bro. Kaning giingon sa inyo ang libro bro nga mga itabos katapusang panahon bro nga gipainom niya ang tanang kanasuran sa mahugaw niyang kaulag pinagi sa pagdawat sa mini nga Sabado. Bro, isa bro. Kay putlon sa nato atong panag sinabi kay apa koy lakaw gyud. Para sa mga human ang imong live. Di ka makabalik og live unyang hapon. Dili ka maka-live. Unyang hapon usang oras sa imong gusto kay mag-live ko para sa imo O sige, unyang mga alas 6 bro. O okay sa imo, alas 6 sa hapon. Alas 6 na, di ko available sa alas 6. Unsang oras Ako Pamili lang oras, ayaw lang alas 6. Nya. Ano ba? Kuan na lang. Ayaw, specific. Sige. Alin na ta sa kanang kuan? Ari butang ta sa alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, asa na? Nata ko sulod sa kumpanya na bro. Mga ibutang na to alas 4 bro. At nga na ko imong live, alas 4 sa hapon.
4 sa hapon. Oo, alas 4. Sige, 4 sa hapon, mag-live kong balik. 4 sa hapon. Sige bro. Pasensya kayo, kaya wala ko gi-accept imong call ganina. Muging gipaw na ko dali kay naabot ang amuang nag-live pa ka karon. Ga-live dyan ko. Nadungog ang pagpalong ni mo. Sige. Gipalan na ko kay naabot ang among supervisor na pa magusulod sa kompanya god. Sige. Mo usap. Mutiwas daw niya alas 4. Wala ko gi-accept. Wala 4 bro, makatang ko si mo bro. Alas 4 daw sa 4. Bro. Aron ka makailas ako nga para mahimo na kong suki nimo, magpaila ko nimo. Lami itong sa Facebook bro, para sa messenger na lang kung manawag nimo, dili mo putol-putol. Sige bro, kanang i-add lang tika. Tapos mag-message ko nimo, tawa lang sa imo ang ginagitawag inbox para makita nimo nga ako ang mga message para ma-accept din ko nimo. Okay? Pati naghahanap kong inbox bro, nga pa nang basa. Is ako na search na lang nimo dire. Usay nga lang nimo sa Facebook. Search na bro, John M. Aki. John M. Aki. Usay spelling si John M. Aki. John nga John, apos John. John. Tapos naay kining dash nga naay M. Das. Sige bro, ako rang ikuan sa imo nang ako rang i-text sa imo karon. Sige, text na lang big kaya ako ikuan. Sige. Akong i-chatan para mo reply ka, matawagan ta ka. Sige. Okay na ka na ko ha. Okay na ka na ko. Okay. Suki na ko nimo, suki na. Sige bro. Na. So, maliguro ta og kanang suki. Kasi pinaskuhan na to diya. Say sa balita. Ako ra dire. Nag-warp. Na. Ipabi pa lang kanang kuan. Kanang nagtanga ako. So ako ra dire nag-warp. Okay, so happy birthday bro Jando from Warlito. Uy, karon ba? Belated thank you. Karon pa ka nag-message na ako, man ako kuan. Arita karon sa kuan. Okay. Pahala na di ay gadad issue na po na po ni sa mukha ning gadad issue ay. Ang mukha jud ko ning gadad issue nga kuan, issue. Way kahuman na sa gideklara ng CBCP, sige lang gyapon tabi gyapon. Okay. Wala kay tamas wala daghang nagmayong comment. Tama na ko sa 120 ano lang para tas po niya kung ano ko 120. Okay, very smart comedian ka bro. Ingon si Orlando Orele JD. Sabi niya dire, ingon si Christopher Laga. Ang tanong ito, sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Kung ang nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, nakasulatan na binanggit niya sa sulat sa Matthew 12:16-22 na ito mula sa sulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah 42:1-8 na ito. At ganito ang Bro, huwag kang mag-comment ng ganito kahaba, bro. Ano ba naman? Napaka-boring mo naman. Kung gusto mo, tawag ka na lang sa number ko para magdialogo tayo sa live. Hindi yung sobrang haba ng ano ba naman yan. Hindi ako nakakabagot ka basahin. Christopher Laga, nanood ka ba? Tawag ka na lang, be. Kapuya po yung nababasa ko tapos itaas sa message, oy. Tawag na lang, ano, konjug ka. Hinaikan juga mayo. Special pangutana. Ano na lang, ako usa-usahon ha. Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Ano? Kaluwalhatian ng Diyos? Dating daan ka ba? Hindi yan ang turo namin, pasensya ka na. Ang turo kasi namin ganito.
Ang paggawa ng imahe, hindi para gawing Diyos ang imahe. Hindi para gawing Diyos. Tignan nyo yung dating daan. May imahe ni Soriano. May imahe ni Daniel Rason. Pero walang imahe ni Kristo. Ha? Sino ang nagbigay ng authority sa kanila na maglagay ng imahe ni Eli Soriano at imahe ni Daniel Rason? Yung kanilang leader. Oh. Patulad silang mukha ng ni Kristo. Kasi hindi nila authorized. Yun. Sa amin naman, ang nag-authorize sa amin, si Kristo mismo. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Si Kristo nabigay ng authority. Pangalawang tanong, kung ang nagpatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo sa nakasulatan na binanggit niya sa sulat sa Matthew 12:16-22, Matthew 12:16-22. Wati mo na basahin bro ha, kasi mahirap yung binatin ng biray nang hindi na alam yung binatin, ito, kaya sabi ganito, basahin natin. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na wag nilang ipamalita kung sino siya. Ibig sabihin, wag nilang ipamalita kung sino si Jesus ang Kristo. Wag nila munang ipamalita. Darating naman ng panahon na kailangan ibalita. As of now, wag munang ipamalita. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Ang katuparan nito pala, si Kristo. 19. Hindi siya magkikipag-away o maninigaw, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Wait lang ha. O kaya yun natin to ha. Hindi niya babaliin ng tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ng ilawang umaandap hanggang katarungan hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya siya ay nakakita at nakapagsalita. So, based dito bro, ang tinutukoy dito, wait lang muna ha, ating basahin yung nito. Kung sino ang kinatuparan. Okay, mas maganda na atin mo nang iklaro kung sino ang katuparan nito. Mateo 12 16 na magsimula. 16. Okay. Mas maganda atin basahin sa 15 muna. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming taong sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ulit mahigpit niyang ipinagbili na huwag nila ipamalita kung sino siya. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal kinalulugdan. Iubos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away, maninigaw, tataas ng boses sa mga lansangan. Si Kristo to bro, kasi siya yung tinutukoy dito eh. Siya ang tinutukoy ng talata. Isaias 42. 42 ng Isaias ating basahin ha. Isaias 42. Sisimulan sa 1. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapairal. Mas maganda natin basahin to. Lang ha. Ay. Hindi mo na basahin to bro para masiguro natin. 42 1. Okay, sabi dito,
Ang aking pinili at lubos na kinalulugdan, ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya may kipagtalo, may kipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin, ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin, katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghahari sa daigdig. Ang malayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Si Kristo. Si Kristo kasi nagtuturo. No? Ating tingnan sa mga Bible scholars para malaman natin sino ang tinutukoy nitong 42, 42, 1 to 4. Okay, Isaiah 42, 1 to 4. Ano masasabi ng mga dito, ng mga Bible scholars? Okay, ito tayo sa Tingnan natin. Hindi ako gagamit ng rito Isaiah 42, the divine speaker announces the presence of a servant who is chosen by God and a source of delight of God. God will place God's spirit upon this servant so that the servant is able to bring forth justice to the nations, to be a light to open blind eyes and bring out prisoners. In Matthew 3, when Jesus is baptized, God's Spirit likewise descends upon him and God delights in him. The relationship here is not between God and God's servant, but between God and God's beloved Son. This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. So, ang tinutukoy dito bro ay si Jesus Christ, no? Siya yung tinutukoy ng naturang talata. Okay, so next naman tayo, ang haba ng ng commentary mo. So isa-isahin ko pa 'yon. Nawala. Ito. Next, at ganito ang nasagot na. Ito tayo sa sa baba. Ayan. Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa sa kalawalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo na ang katuparan sa pangako at propesiya na ito ng Panginoon na siyang kanyang pangalan ay ang ating Panginoong Jesucristo? Ikaw lang sumagot Sino ang nagbigay ng authority sa paggawa ng kalawalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo? Pakisagot. Ano ba nasasabi mo dito? Wala naman sinasabi dito na authority na nagbigay. Ang sinabi dito, itong alagad na tinutukoy dito ay mangangaral, magtuturo, hindi hihiyaw, hindi siya manglulupaypay o maduduwag man, dinala na nga sa katayan, o tapang pa rin. So, ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ mismo. Wow! Wait lang. May check upin muna ako rito. May check upin muna ako rito dahil ito is important. Very important. Uy! Wow! Thank you po. Okay, Merry Christmas and a Happy New Year.